Special Coverage. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Poong Jesus Nazareno Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalan. 12 minuto o 13 minuto ho makalipas ang alauna ng hapon. Ilang oras na lang o ilang oras mula ho magsimulang umarangkada ang andas ng Poong Jesus Nazareno mula sa Quirino Grandstand. Bago mag-alas 4 ng madaling araw kanina, tuloy-tuloy pa rin po ang ating special coverage, ang ating pagbabantay sa mga kaganapan sa Traslasyon 2026. Inyo pa rin pong nakakasama. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Miss O, Miss Karen Oyong. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo magsasama-sama hanggang alas 2 ng hapon dito po sa ating special coverage ng Traslasyon 2026. Napakagandang pakinggan, partner. Meron akong, di ba tinatanong sa mga deboto kung ano yung wish nila, ano yung mga ibinubulong nila sa Poong Jesus Nazareno. Karamihan dun sa mga ibinubulong, syempre, mga personal na bagay, kalusugan, na buong pamilya. Pero may isa ako na pinaka-nagustuhan na si nanay, di ko lang na ano yung pangalan, pero ang kanyang wish ay patungkol sa bayan. Sa gitna ng mga nangyayari ngayon, kaliwat ka ng mga issue ho sa katiwalian, iba't ibang mga nagpapagulo sa mundo, ang kanyang wish ay magkaisa, magkasundo na lang ang lahat. World peace, kumbaga. Oh. 'Di ba? Parang pangarap siya yun. Ang hirap to pa rin dahil sa napakaraming mga gahaman ngayon sa paligid natin, lalo napakaraming gahaman sa gobyerno. Pero wala namang masamang hilingin yon sa mahal na pong Nazareno, na sana nga makamit natin yung tunay na hustisya sa kabila ng mga nangyayari ngayon. Talaga hindi natin maaalis na politika pa rin dahil ito ho yung direktang nakaka-apekto sa pang-araw-araw natin, sa sikmura natin, kumbaga. Okay, kung hindi ka kasi Katoliko, no? Tama ba? Hindi, partner. Pero nirespeto natin yung mga sa debosyon, sa paniniwala. misa kasi bago matapos ang misa, mayroong prayer for the people ang pare. Para kumbaga basbas bago tayo lumabas ng simbahan matapos ang isang misa. Kasama doon lagi, hindi nawawala yung ang dasal ng simbahan para sa bayan. Kasama yon kasi bilang parte ng isang mas malaki kumbagang komunidad, tapos komunidad, barangay, and then nasa lungsod, palaki ng palaki yan hanggang sa buong bayan. Kung ang ating bayan ay tahimik, prosperous, kumbaga mayaman, 'di ba? Walang korupsyon, walang katiwalian, ay tayo naman po lahat ay makikinabang po dito. Mabebenepisyohan naman po natin 'yan. And then also cliche man, world peace, sabi nga nila, pang-beauty pageant ang sagot, di ba? Ang atake. Pero kailangan natin yan. Kung kayo po ay nanonood, nakikinig ng mga balita, international news, ang dami pong mga nagaganap po na mga gera, mga sakitan, mga issues of corruption, ayan po. So, saan man sulok po ng mundo, meron pong mga nangyayaring ganyan, karahasan, injustice po. So, we should also pray for each other, hindi lang po sa mga karelihiyon po natin, pero kahit po naman hindi natin sila karelihiyon, Buddhist man sila, Hindu man, o kung ano man po ang kanilang Shinto, ang kanilang relihiyon, Muslim, pero tayo ay
magkakasama dito sa isang mundong ibabaw, sabi nga nila, and kailangan ay magtulungan din tayo. So napakaganda no, nakasama rin sa ninanais ng isang deboto yung Yan, ganyang oo. dasal, 'di ba? Sana lahat din po ay isama rin sa kanilang personal na dasal at debosyon sa Poong Nazareno ngayong Feast of Jesus Nazarene. Yan, ang dasal po para sa world peace. Kalakip ng pananampalataya natin, no, yung ating yung hiling para sa sarili, sa pamilya, at syempre para sa bayan, wala namang imposible sa Diyos. Lahat Correct. naman lahat ng nagsisiibig sa Kanya ay ginagantimpalaan niya ng higit sa kaya pa nating hingin sa Kanya. Sa bahaging ito ng ating pong special coverage ng DZRH Traslasyon 2026, nasa linya na ho natin si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, ma'am, magandang tanghali. Si Yuel po ito at si Karen sa DZRH. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, Ma'am Karen and Sir Yuel, at sa ating mga taga-subaybay, magandang tanghali po. Unahin na po natin, kamusta ang monitoring ng NCRPO sa Traslasyon? Generally manageable at under control naman po ang ating sitwasyon sa Traslasyon 2026, lalo na po yung ating nagaganap na prosesyon ngayon. Although meron po tayong mga nakikita sa mga live, mga feeds natin, sa mga nakikita natin po sa TV na medyo merong siksikan, pero wala naman po tayong namomonitor ng mga major untoward incidents or kung ano pa man po na mga injuries dito sa ating mga uma-attend po ng ating prosesyon. May mga natanggap po tayong ulat kanina na aberya doon ho sa Andas. May natanggap ho ba na ulat yung NCRPO po dito, ma'am, na kung may nasaktan, yung kasi tinuturong dahilan kanina kung bakit nagkaroon din ng pagbagal doon sa takbo ng Andas? Sa ngayon, wala naman po kaming nare-receive pa na report dito sa ating MAC, sa ating monitoring po dito sa Quirino Grandstand. Wala po naman tayong nare-receive pa na report ng mga nasaktan po or mga injuries. Sa pagtataya po namin, yung pagbagal po ng ating usad ng Andas is dahil po nagkakaroon na po ng meron na po mga nag-join mula po dun sa iba't ibang segment natin ng mga deboto natin. So, nagkakaroon po tayo ng pagsisikip dahil yung usual po na yung mga galing po ng Quirino Grandstand is patuloy pong nadadagdagan dahil dun sa mga nag-join po ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar. Kasi na-estimate po yata natin, ma'am, tama po Major Hazel Asilo, ma'am, 8 million na ang estimated attendees. Pero sa tingin nyo ba ay lalampas pa po ito? Yung po ating 8 million, ayan po yung ating datos last year. Yan po yung umattend last year. Pero sa ngayon po, as of 1 p.m., nasa 659,500 pa lamang naman po ang ating mga deboto na nandito ngayon. At ang dito po sa area ng Quiapo is meron po tayong 166,500. So, nakikita naman po natin na mas tataas pa po ito dahil nga po meron pa mga ibang mga deboto na maaaring mag-join doon sa mula sa iba't ibang streets na dadaanan nitong ating Andas. Major Hazel, ma'am, yung meron po ba kayong mga na-monitor din po na mga deboto na nagdala po ng mga bawal o hindi dapat dalhin, mga patalim, mga nakakasugat po na mga kagamitan? Meron na po bang mga nakumpiska na mga ganito pong mga bagay? Wala naman po tayo na confiscate na mga pinagbabawal based din po sa ating monitoring at sa data natin. Wala naman po tayong reported na mga sumuway or lumabag po dun sa ating mga existing na ordinance at sa ating mga ipinaalala po sa kanila na bawal dalhin. Meron din pong liquor ban, di po ba, ma'am? So, meron po ba tayong na-monitor na mga nagiinuman, nagdala ng alcoholic na mga inumin o mga nandyan po sa prosesyon na lasing? Wala naman po tayo pang namomonitor, wala pong reported na mga lumalabag pa po doon sa ating ongoing na liquor ban, ganun din po doon sa ating pinatutupad na gun ban. Wala din naman po tayo pang confiscate or nahuhuli na lumabag. May karampatan po kasing parusa yan, no? Baka kala nila kasi kukonpiskahin nyo lang o papagalitan nyo lang sila. Ano po ba mga repercussions maaari po nilang harapin na mga parusa?
kung sakali pong mahuli sila na lumalabag po doon sa ating itinapatupad na gun ban, maaari po i-revoke na po yung kanilang mga permit to carry, bukod po doon sa mga kaso na pwede po nating ipataw pa sa kanila, lalo na po kung halimbawa doon sa kanilang pagbibitbit ng kanilang firearms ay meron pong nasugatan or meron pong naganap na iba pang mga insidente dahil po doon sa kanilang pagdadala ng baril. Ayun. Doon partner sa tala kanina ng Philippine Red Cross, nasa higit 200 ba? 69 Yung mga nasugatan? yata. Oo. Yun hong mga dinala ko sa ospital. Sa natanggap po natin sa NCRPO, gano'n na po karami yung mga kinailangang isugod sa ospital o di kaya naman ay nangailangan ng atensyong medikal? Sa ating pong pag-monitor as of 12 noon po, meron po tayong nasa 361 na mga inatendan po natin ng medical emergencies. Ito po ang source po natin ay mula sa DOH. So karamihan lang naman po dito is yung mga nahirapang huminga. Yung po meron po tayong dalawa na late fracture. Siyempre po yung mga nahihilo natin, nasa 84 po yun. Yung may pagbaba at pagtaas ng kanilang blood sugar. Yung mga hypertension, yung mga medyo tumaas po ang BP. So marami din po yan, nasa 19 po. At yung mga naka-experience po ng sprain or muscle spasm, nasa 12 po yan. Ano ho yung pinaka ayaw mo natin pag-usapan, yung malala na kinailangan nating atenda ng tulong? Yung po isang reported po na although hindi pa po natin nakukuha yung final report mula po sa Manila Police District is yung pong napabalita po na isang photojournalist na nag-collapse po kaninang alas 2 ng madaling araw dito po sa area ng Station 5. Oo, may napaulat nga po na nasawi na photojournalist po, ma'am. So usually mga minor injuries po ang nakakarating po sa inyong mga ulat as of now. Pero hopefully hindi na po madagdagan ng mga major injuries kasi meron po kaming nabalitaan din galing po sa Philippine Red Cross, may mga nabalian po ng buto, ribs, meron pong na-dislocate na shoulder, may mga ganun po Nawakwak mga yung ulat. paa. May mga ganun po. Laceration sa paa. Meron po tayo, may na-dislocate po na shoulder na dalawa. Yung po nabalian ng buto, hindi same lang po, dalawa din po yung dislocation and fracture po. At pero ang pinakamarami po kasi dito is yung mga na-high blood natin na mga na mga kababayan. Siguro po dahil na rin sa pagod at syempre nanggaling pa po sila sa puyat mula po dun sa ating tahalik. Tapos sumunod naman po itong ating prosesyon. Wala naman po mga naiulat ng mga nawawalang bata o di naman kaya yung mga senior citizens na alam naman po natin yung iba medyo makakalimutin na po, baka na-disorient, nahiwalay po sa kanilang mga mahal sa buhay na kasama po dyan sa prosesyon. Wala naman pa po tayong namomonitor, wala pa rin naman pong reported sa atin na mga nawawalang mga bata o mga nahihiwalay po sa kanilang mga pamilya. Gayun pa man po, meron naman po tayong mga police assistance desk at command post na pwede pong lapitan at pagdalhan itong ating mga nakita nilang mga bata o mga nawawala para po agad-agad po natin silang mabigyan ng mabilisang tulong. May mga designated areas po tayo kung saan meron po tayong lost and found, reporting, and reunification. Sige po ma'am, mga paalala na lamang po sa mga nanonood at nakikinig at atin pong kumbaga ipakiusap na rin po sa kanila para masiguro po na ligtas, payapa ang ating pista ng Poong Jesus Nazareno. Go ahead po, Major Hazel Asilo, ma'am. Yes po, patuloy po ang NCRPO na nagbabantay at nagmo-monitor ng sitwasyon sa buong ruta ng prosesyon upang agad po na matugunan ang anumang pangangailangan o insidente. Paalala po namin sa ating mga kababayan at sa mga deboto, ipamalas po natin ang mahinahong asal, makinig po at sumunod sa mga itinalaga ng ating church marshals, kapulisan at volunteers upang maiwasan po na masaktan o magkasakitan. Sa mga gustong humabol pa po sa prosesyon, kayo po'y nakikiusap na wag na pong sumampa sa andas o sa karwahe ng itim na Nazareno. Iwasan po natin ang pagtutulakan, pairali ng disiplina at malasakit sa kapwa. Sama-sama po nating panatilihin ang kaayusan upang maisakatuparan ng ligtas, mapayapa at gawing tunay na makahulugan ang pagunita po natin sa Traslasyon 2026. Maraming salamat po, Major Asilo at mabuhay po sa mga kasama natin sa NCRPO. Thank you, ma'am. Maraming salamat po.
Police Major Hazel Asilo ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Samantala, partner, Nasa linya na natin si RH29 Boy Gonzales at bibigyan niya tayo ng latest kung ano na ba ang kaganapan mula naman sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office Command Post. Naroroon siya ngayon. RH29 Boy Gonzales, kumusta kayo dyan, Boy? Subukan natin ulit si Boy. Motorola. Naka-Motorola. Ayan, go ahead, Kuya Boy. Go ahead, Boy. Ano ba yan? Nag-feedback yung Zoom natin. Motorola na lang, ito na lang. Ayan, Motorola Ayan na. tayo. Go ahead, Boy. Live ka na. Ito update lang tayo kay MD RMC Director Arnel Angeles dito sa tuloy-tuloy na transaksyon at malaman natin sa kanya kung ilan lahat yung mga injuries at kanina nga na-report natin yung isa sa mga kasama natin na photojournalist na si Ito Son ang binawian ng buhay. At dito ako sa mismo command post ng MDRM. Director, update lang, ilan na po yung mga nasaktan, meron bang mga grabe at alam naman natin kanina yung si Ito Son ang medyo binawian ng buhay. Opo, meron na po tayong total na 693, over po minor at saka major na po na nagkaroon po ng problema po kanina. Almost 700. Almost 700. Opo, 693. Opo. At ilan yung malubha po dyan? Sa 17 po na major po na para na tinrip po natin ay meron pong 6 na dinala po dito sa ating advanced medical post. At yung isa naman po ay diniretso na po sa Gat Andres. Ito nga po ay si Ginoong Son. Sapagkat ito po ay i-report ng mga pulis po sa Presinto 5 ng MPB, siya po ay dinatna ng ating mga tauhan na no pulse at no breathing. Kaya po agad siyang binigyan po ng CPR at ikinarga po sa ambulansya at itinravel po papunta sa Gat Andres. Siya ay na-revive po si Ginoong Son at nabalik po ang kanyang breathing at ang kanya pong pulso. Kaya po siya ay daglyang na ipasok pa sa emergency po ng Gat Andres. Pero pagdating doon ay... Sa mampalad lang po, sa ganap po na ika-alas 10 po ng umaga, si Ginoong Son po ay binawian ng buhay ayon po sa report sa amin ng Gat Andres. Ngayon lang. Alas 10. Alas 10, dinala pa sa Gat Andres Hospital. At sa ngayon ay ipedala kong video ay nasa Carlos Palanca na to, Director, no? Apo. Yung Carlos Palanca, yung andas ng Jesus Nazareno. At estimate crowd po, halimbawa po, itong sa vicinity ng andas ng Jesus Nazareno, ilan po ang estimate crowd? Estimated crowd po natin, base po sa ating drone shot po, 192,000 ang nakapalibot po na tao sa loob sa ating pong andas sa lugar po ng Carlos Palanca along Quezon Boulevard. Hanggang ngayon nasa Carlos Palanca pa rin. Opo, nasa Carlos Palanca pa rin po at dahan-dahan po ang pag-usad po ng ating andas sapagkat nagkasalubong na po muli ang mga mamamasan, yung pong mga humihila at saka yung gustong pumalip. Kaya medyo tumagal doon sa Carlos Palanca. Opo, tumagal na naman po tayo muli dito. At ito po ay parami pa ng parami, gawa ng humahapon po. Yung po mga kaninang pumasa na umaga ay bumabalik na po. Boy. Director, yung estimate crowd naman sa vicinity ng Quiapo Church. Sa vicinity po ng Quiapo Church, ngayon po at the moment meron po tayong 35,000. Ito po ay bilang din ng ating drone shot habang pinalipad po. Kada oras po kasi ay nagpapalipad to tayo ng drone para mabilang po natin ang mga tao sa lugar ng Andas at ng Quiapo Church. Ang drone shot, Director Arnel Angeles, ay nagbibilang na yung drone shot nyo. Opo, automatic na po na nagbibilang po at nagbibigay po ng crowd estimate po. AI yan. High-tech yun. High-tech, oh. High-tech, Parang first time yan, boy, Director, ang ganda naman ng drone na yan. Saan niyo po ba nabili yan? Ang galing. Kaya nga, nagulat din tayo. High-tech, kaya nga, ang
sa update kung ilan yung crowd, automatic kasi ang drone ay nagbibilang. Babalik pa tayo sa Boy, yes. Boy, may pahabol ako kay Director. May ulat kanina na nagka-aberya dun sa Andas. Baka may iba pang detalye doon? Nagkaroon po ng aberya sa lugar po, pagpasok po ng Penance Road. Hindi naman po natanggalan po o naplat ang gulong sapagkat ang gulong po ng Andas ay gawa po sa gulong po ng forklift, yung solid po na goma. Ang nangyari po kanina sa pagligo po sa Penance ay umotso po yung gawing kaliwa po ng lubid po na humihila sa Andas. Kaya po nawala sa alignment po yung pinaka-Andas, nahila po kasi ng todo yung gawing kanan, lumihis po siya at lumiho po papuntang bangketa. Medyo natagalan po bago na iunat muli yung lubid po na nag-8 dahil kung hindi po tumaunat, hindi po magpapantay ang hila. Pero okay na ngayon yung Opo, hindi naman po napatedo, hindi po na-flat. Oo. Bagkus umotso lang po. Hindi Wala. po nasira ang Andas. Okay. At wala naman pong Apat pa rin nasaktan po ang doon. wala nasaktan doon. Wala po namang nasaktan po doon. Okay. Okay, salamat. Yan, si Director Arnel Angeles ng MDR mo. Nakikita ko ito sa pinaka screen TV nila. Doon talagang andun pa rin sa Carlos Palangka. Mamaya ay magpapalipad na naman sila lang drone shot. At yun, Pagbibilang ulit yung Manila, drone. Manila LGU lang ang pwedeng magpalipad kasi no-fly zone ngayon. Oo. Manila LGU lang ang PPD kasi siguro may MPD, may nagpapadalipad ng drone. Ang Manila Police District, mga otoridad, PNP, Otoridad lang. Philippine National Police, siyempre MDRRMO, ang siya lang at maaring gumamit ng drone. Meron nga kami drone, hindi namin nagamit Yuel at Karen. At okay. isa pa ay yan yung sitwasyon sa mga oras na to sa ngayong alas 3:33 na ng hapon ay nandito pa rin yung Andas ng Jesus Nazareno sa Carlos Palangka sa area na ng Quiapo, Maynila o yung kasi boundary yan, San Miguel, Maynila. Tapos paglagpas mo dyan, papunta ka na ng Quezon Boulevard. Dito yan sa Quiapo area. Para sa transasyon 2026 special coverage, ito si Bay Gonzales. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy. Parang malungkot si Boy kasi hindi niya magagamit yung drone niya. Okay lang yan. Yung drone naman na dala niya, hindi naman kaya pang makapagbilang. Makapagbilang. Hindi Pero, pa ganun ka-high-tech. high-tech yan. Paano ba yan, Boy? Next year, kailangan ay mag-level up ka. Mag-upgrade ka na ng drone mo. Kaya diba? mas maganda pala yun dahil yung kaya nagtataka ko sa crowd estimate kanina, partner. Hindi na siya katulad ng mga nakaraan taon na walang putal, sakto. Oo. Ngayon may sabihin natin halimbawa 190,300. May mga ganun, pasobra na. may butal. May butal na. Kasi usually pagka crowd estimate, yan lang nila 150,000. Oo, ayan. Yung kakayanin kasi na paano ba mag-crowd estimate? Okay, tinuro po to sa Journ School para lang po sa background po ng lahat. Baka kasi isipin nyo nag-iimbento lang tayo. ng figures. Meron pong science yan. Sa isa pong area, kunyari ilang kilometro yan, malalaman po natin kung ilan yung kakayanin pong crowd capacity. Parang sa isang concert venue. Alam nila na ang crowd capacity niyan ay 500,000 kunyari. Kung lahat yan mapupuno. So, ang mangyayari dyan pag magka-crowd estimate, kung wala pa yung AI na drone na yan, na I'm sure napaka-high-tech at sana makabili rin tayo, Oo. di ba? Ayan, maganda sa mga coverages. Ay kung na-fill out yung buong stadium kunyari o concert area, 500,000 agad yun, di ba? Kung kalahati, hahatiin mo. Hatiin, no. Pero lagi for safe reporting, it's estimated. Lagi mong sasabihin, estimated crowd estimate. Sasabihin mo kung sino yung source. Policeman yan, organizer man yan ng event. Ayan. Hindi pwedeng yung napadaan lang. Tatanungin mo, tapos, okay. okay, ano yan? 200,000 yun. Yes, oo. So dapat meron din po kayong official source. So yan lang po sa mga nagtataka kasi baka sabihin nila yung mga journalists, yung mga media, paano nyo naka-crowd estimate yan? Paano din naka-crowd nabibilang? estimate ng mga kapulisan o ng mga organizers ng isang malakihang event katulad ng Translasyon. Ganun po yun. Yun.
Puntahan na natin partner si RH23 Edwin Duque sapagkat mahina daw ang signal. signal Oo. dyan sa Quezon Boulevard. Okay, RH23 Edwin Duque. Kumusta ang ating mga kababayan dyan sa Quezon Boulevard? Hinihintay na ang pagdating ng andas ng Poong Jesus Nazareno. Edwin. Go ahead, Edwin. Naka-Motorola din, di ba? Ayun. Miss Karen, at winalis yung lahat ng mga devoto na nakaupo sa pinaka-Center Island, itong Quezon Boulevard, dahil sira-sira na yung mga halaman hanggang dito sa tapat ng overpass. Dahil mula pa kayo ng umaga ay ginawa ng tungtungan at nalagay ng mga hagdan yung ating mga kababayan, ng mga devoto, para makatawid. Ang problema, inapakapangan na, kaya yung inalagaan ng Maynila ng mga halaman, yung green na green, mula dyan sa tapat ng Mercury Drug hanggang dito sa may unang overpass, wala na. Halos sa lupa na lang yung nakita mo, kaya agad na responde yung ating Philippine Coast Guard, ang PNP at ilang pang mga volunteer para paalisin sila, at sila na yung tumayo sa bangketa para na bumalik. Pero may mga nagsuggest kanina, dapat kanina pa nung hindi pa sira, sa kanila pinantayan para hindi masira yung halaman na talagang pinaghirapan naman talaga ng Manila government. Samantala, yung persa ng kapulisan at ng mga medics, standby medic ng Philippine Red Cross at ng Manila responder at iba't ibang grupo ay nasa palangga na kanto ng Quezon Boulevard sa may lalim ng tulay, dahil pati mga vendor ay pinapalis na, ibig sabihin hudyat na nasa Carlos Palangga na nga ang Poong Nazareno, kaya yung lugar ay marami nang pinapalis para bigyan daan yung pagtawid ng tulay papunta dito sa may Quezon Boulevard, habang yung ating mga kababayan sumasalubong yung galing ng Quiapo, papunta sila pasalubong, kaya wala pa man yung Poong Nazareno, punong-puno na itong Carlos Palangga hanggang dito may kanto ng Quezon Boulevard. Maging luluwag lamang yung daanan sa ating mga babayan paglampas mo ng Quiapo Charles patungo ng Isitan, pero paakyat naman galing naman ng Mendoza, marami namang galing doon na bulto-bultong galing naman sa Isitan at pasalubong na rin patungo rito sa simbahan ng Quiapo. Yung Arlegue ay niluluwagan na rin at pinostingan ito ng maraming perso ng kapulisan para magbigay seguridad at makontrol naman yung pagsalubong ng iba para mabigyan daan yung pagdaan ng karosa ng Poong Jesus Nazareno. Para sa prosesyon 2026, RS23, Edwin Duque nagulat sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Maraming salamat, Edwin. Ayan, at nalungkot naman ako doon sa mga halaman. Sa ating mga kababayan, siguro maging maingat po tayo sa kapaligiran. Tinapaktapakan daw kasi. Well, iba talaga kapag yung agos ng tao nandun Pero maging mindful din tayo na sa mga aapakan din natin. Lalo halaman. Sabi sa News Center, living things din sila. ay mga living things din. Pero kidding aside po, ayan po, seriously speaking, sikapin po natin na maging maayos po yung ating kapaligiran na halaman man yan, mga gamit po. Kung tayo po yung naghihintay sa bangketa, di ba? Sikapin po natin na wag naman po natin sirain yung mga gamit doon. Although, tama nga, pag sobrang dami na kasi yung tao, hindi na makontrol. Pero kasi wala pa naman, sabi nga ni Edwin doon, wala pa naman yung andas dyan na paparating pa lang, di ba? So, kailangan i-prepare na. Yung iba siguro, naghihintay, advance sila, di ba? Gusto nila nandun na sila pag dumaan. So, ingatan na lang po natin. Kung magagalit si Mayor Yormen yan. 1:41 ho, nasa Carlos Palangka Street pa rin ang andas ng Jesus Nazareno. Babalikan ho natin ang iba pang update. Inyo pa rin pong nakakasama. Kami po ang inyong lingkod, Miss Karen Oyong. At ito po si Yuel Reyes sa 1:41. Ang